Kuya po tayo, humingi din po ako ng sorry po. Sa mga bagay po na nangyari po, especially these past few months po. Na dapat hindi na lang po nangyari sa atin. Humingi naman siya ng tawad. Nung nag-iwalay kami. Masakit nga lang talaga. Basta Kuya Dave, ang malinaw, walang binaltratong Kuya Dave, walang ninakaw na pera mo. At kaya ka umalis sa Mrs. Family dahil sabi mo, naigpitan ka at ayaw mo yung pamamaraan ng pagdidisiplina sa'yo. Alright? So, basta, kumbaga, yun kasi yung mga crucial na mga na-settle natin today. Salamat sa Diyos dahil umabot na tayo dito kung saan magkakaroon po ng closure. Di ba sabi ko sa'yo? So yun po guys, stop po muna natin. So just a heads up lamang po in this video is pag-uusapan po natin itong officially na closure na po talaga ng issue with Dave and Tekram. Ito po yung matagal na po natin inaantay, mga ilang buwan na po natin inaantay na magkaroon na po talaga ng closure sa issue na ito kasi nga po nakaka-stress na po at para makamove on na nga po ang lahat. At dito nga po is naging emotional nga po si Tekram. Kasi alam naman po natin na mahal talaga ni Tekram itong si Dave. Imagine guys, 5 years po niya itong itinuring na anak, inalagaan. Kaya ganoon na lamang kasakit sa kanya yung mga nangyari. Especially ngayon nga po na officially hindi na sa kanya o hindi na siya yung guardian or tatay ni Dave at iba na nga po mag-aalaga kay Dave. At ang maganda dito kasi ito na nga po, nagkaayos na nga po ang lahat. So ibig sabihin po is wala na pong hindi na ganun kabigat sa dibdib ni Tekram ng Manalastas family maging kay Dave yung mga nangyari dahil nga po nagkaayos na, nagkausap na, nagkasundo na. Yun po yung pinaka-importante sa lahat kasi yun po yung inaantay po natin yung total na closure na talaga ng issue na ito. So ito po ipapatuloy po natin ang panonood. Kung sinong mauna mag-asawa sa inyo o pagka nag-asawa kayo, sama-sama tayo dito. Or doon siya sa isang bahay doon. Tagal pa naman yan, di ba? Talagang naluha, naiyak si Tekram kasi ang dami niyang plano sana para sa batang ito or para kay Dave. Pero yun nga po, natapos lahat ng plano dahil nga po sa hindi inasang pangyayari na ito. Pero inulit ko nga po na kung ano man po yung possible na mangyayari in the near future, alam ko na maluwag na po sa kalooban ng bawat isa, especially kay Tekram dahil nga po nakapag-usap na sila, nagkaayos na, nagkapatawaran na. Pero sana, alam ko kahit malayo ka doon, sinasabi mo masaya ka. Nakikita ko yung mata mo, hindi ka okay. Basta ilagay mo si God dyan para magkaroon ka ng matatag na pundasyon. Pagka si God yung linagay mo dyan, walang sino man ang makakatinag sa'yo. Wala man kami sa tabi mo. And sa tingin ko naman tatay lang itong decision ni Kuya Baby. Guidance ni Lord yan. Tama ko yan. Kasi yung sinasabi ng mga sa kanya, ayaw siyang pagharapin sa atin. Di ba Kuya? Ayaw nilang ipaharap ka sa amin. Pero nagdesisyon ka talaga na humarap. And I think, God's intervention yun kay Kuya. Kasi hindi matatapos. Yes, tama. Talagang God's intervention yun. Kasi imagine guys, mga almost 5 months na yata or baka ilang months na nga po ang nakalipas since pumutok nga po ang issue na ito. And then, yung kampo pala ni Davis, ayaw pala siyang papuntahin kila Tekram, makipag-usap kila Tekram, humarap kila Tekram. But then, si Dave mismo yung nagkusa, yung may gusto niya makipag-usap kasi siguro gusto niya ng peace of mind, gusto niya na maging maayos nga po ang lahat. Kasi siya naman talaga yung talagang direct na involved sa issue na ito at hindi naman yung mga kumampi sa kanya or kampo niya. Kaya si Dave yung masusunod dapat kung ano yung gusto niya. At yun nga po ang nasunod, ang humarap nga po siya kila Tekram. At yun nga sabi ni Tekjun na God's intervention po yun. Kumbaga yun po yung paraan ng Diyos para matulungan po sila regarding nga po sa issue na ito. Tapos agad haharap si Dave sa kapatid. Unang-una, thank you kay Lord na mabigyan tayong pagkakataon para maliwanagan lahat, especially yung mga nasa panig ni Kuya.
sabi ko nga, ang hinahabol ko dito yung kaluluwa ni Kuya, yung buhay niya. Kasi kung habang buhay siya magkukubli sa kasinungalingan, sabi ko, nasan yung magiging tagumpay niya? Anong makukuha niyang tagumpay o kapayapaan, sabi ko. So, ang sa akin lang, payo lang anak, isa buhay mo, nandiyan na kasi nataniman ka na ng mga salita ni God. Pero kailangan mo lang siyang palaguin. Huwag mo sayangin yun, yung pagkakataon na binigay ni God sa'yo. Yung pride, number 1 yan, na nagdala sa atin na kung ano yung tinakbo ng buhay natin ngayon. Naniniwala ako, nangyari to hanggat maaga kasi merong mas magandang plano sa'yo si God. So, yun lang. Gusto ko lang mabigyan ng ano din. Kasi pagka sa mga nagmamahal sa'yo, Kuya, hindi ka nagsasabi ng Wait lang po. Talagang nakakatuwa si Tekram. Alam mo yung saludong-saludo ako kay Tekram kasi pagkatapos nga po ng mga pangyayari na ito is nagpakatatay pa rin po siya at andun pa rin po yung napakagandang payo, napakagandang pangaral niya para kay Dave. At alam ko na may ibang mga sumusuporta kay Tekram na hindi nagustuhan yung mga ganito ganyan kasi ganito daw baka pabalikin daw si Dave sa kay Tekram ganito ganyan. So naiintindihan din naman po natin sila kasi nga po yun nga ay hindi rin naman talaga biro yung mga nabitawang salita ni Dave na inamin din naman niya na kumbaga bugso lamang daw yun ng kanyang dagalit or damdamin. Pero hindi rin po natin masisisi si Tekram kung ganito po yung kanyang mararamdaman. Alam mo yung kumbaga nagpapakatatay pa rin po siya kasi hindi naman o kumbaga siya naman po yung direct talaga na involved dito. Siya po yung nakasama ni Dave ng sobra 1 or sobra 5 taon. Siya po yung nagmahal kay Dave. Kumbaga siya po yung direct talaga na involved or kumbaga involved sa issue na ito. So, hindi po tayo yung direct na involved. So, alam ko na naintindihan niyo po si Tekram dahil nga po, hindi rin biro yung kanyang sakripisyo, yung lahat ng kanyang ginawa para kay Dave. Kaya sana maintindihan po natin si Tekram na ganito po yung kanyang nararamdaman at talagang nagpapakatatay pa rin po siya para kay Dave. At inulit ko nga po na naintindihan ko rin po yung iba na nagagalit kay Tekram kasi ganito ganyan. So, yun, naintindihan po natin yun. But then, inulit ko, mas intindihin po natin si Tekram kasi nga po siya po yung direktang involved nga po siya issue na ito. Totoo, kinukubli mo yung katotohanan sa mga nakakausap mo private na ganyan si tatay, ganito. Hindi ka magkakaroon ng kumbaga paano kayo bibless ni God o paano kanya bibigyan ng yung tunay nga na tagumpay ng buhay nga. Pagka nawala tayo dito sa mundo, yung makasama siya, di ba? Paano kung habang buhay ko nandun, nakakubli ka doon, hindi pwede yun. Kaya sinisave ko dito, ikaw. So, yun lang. Sa lahat po nung nagmahal kay Kuya, hanggang ngayon, sana wag mong magbago yung pagmamahal nyo sa kanya. Kay Tito Stephen, kay Tita Daisy, lalong-lalo na si Tito Francis. Kasi siya na yung tatay, yung papa mo. Guardian mo. Yung respeto, yung pagmamahal, dapat mo, ha? Dapat yung respeto mo talaga, ha? Huwag mong hindi kasi pwedeng yun nga yung sa anong sinabi mo Tito Jun doon sa structure. Sorry Kuya. Dapat siya talaga masusunod para sa ikakabuti mo. Huwag ikaw yung masusunod, no? Kuya, inuulit ko sa mga nabigo. Yeah, kumbaga sa isang pamilya yung nasa pinakamataas na talaga na structure ng isang family is yung magulang, yung ama. So since si Francis na nga po, Tito Francis na nga po yung tatay, yung ama ni Dave, so kailangan niya na sundin kung ano man po ang ipag-uutos dito. Of course, yung mga magagandang bagay din lang naman. Kung uutusan siya ng hindi maganda, of course, wag niya dapat sundin yun. So, ang ibig sabihin ni Tekram is, yung mga magagandang payo ni Tito Francis sa kanya, yung mga ganito ganyan, para sa ikakabuti niya, dapat ay sundin po niya ito. At napakabait talaga ni Tekram kasi alam po natin na medyo may galit talaga si Tekram kay Francis dahil nga po ito talaga yung pulot dulo ng lahat. But then, ito nga po parang casual na lang, parang okay na ang lahat.
So napatawad agad ni Tekram. Ibig sabihin talaga is may kababaan ng loob si Tekram at may napakabuting puso. Po ko sa mga nagmahal kay Kuya. Sorry po. Patawad po nangyari po to. Pero alam ko may purpose at reason si God. Basta thank you po sa lahat ng mga nagmahal, mga alaala na ang daming celebration. Maraming salamat po. Hindi po namin makakalimutan ni Kuya yan. Yung mga ang daming celebration, ang daming taong umanga sa iyo, Kuya. Ang daming na-inspire sa kwento ng buhay mo. Nagiging emotion ako nung mga nakaraan eh. Pero ano lang, sabi ko nga, bakit po nangyari to, ganyan. May purpose si Lord yan. Basta sorry po sa mga nabigo ko na nagmamahal kay Kuya. Hindi naman porke nangyari po to, hindi na mahal siya na God. Pero nangyari po to dahil yun nga yung sabi ko kanina, hanggat bata ka, pinaintindi sa'yo ano mangyayari sa pagka merong hindi ka nasunod sa mga magulang mo. Sabi ko nga, lagi ko sinasabi, ang hindi pagsunod sa mga magulang ay napapahamak. Tama. So yun nga po guys, yung naging pag-uusap nila at official po na closure ng issue nga po ni Dave tsaka ni Tekram. So nagpapasalamat po tayo sa Panginoon dahil nga po kahit matagal man po nangyari itong closure na ito is naganap din talaga yung inaasam-asam po natin. Especially po yung inaasam nila Tekram at tsaka ng Manalastas family. So yun po, hanggang dito na lamang po muna ito. God bless po and bye for now po.